Noong unang panahon, hindi kalayuan sa isang tahimik na baryo, may isang banal na tao na naninirahan sa ilalim ng isang malaking puno. Siya ay mabait at mapagkumbaba, palaging handang tumulong sa sinumang nangangailangan. Hindi siya mayaman, ngunit iginagalang siya ng lahat dahil sa kanyang karunungan at kabutihan. Kasama ng banal na taong ito ay isang makulat ngunit tapat na unggoy. Hindi ito karaniwang hayop, marunong itong sumunod at tila nauunawaan ang mga utos ng kanyang amo. Magkasama silang namuhay ng simple sa tabi ng ilog, naghahati sa pagkain at naglalaan ng oras sa panalangin at pagtulong sa kapwa. Isang taon, dumating ang malakas na ulan na tumagal ng maraming araw. Ang ilog na dati mahinahon ay naging marahas at ramagasa. Mamaha sa buong baryo, nalubog ang mga bukirin, inanad ang mga bahay, at ang mga tao ay naiwan sa maliliit na tuyong bahagi ng lupa. Takot at iyakan ang bamalat sa hangin. Nakita ng banal na tao ang kanilang pagdurusa. Itinaas niya ang kanyang kamay sa panalangin at saka lumingon sa kanyang kaibigan. Kaibigan, sabi niya, dala ka ng pagkain at tulungan mo ang mga tao. Naway bigyan ka ng Diyos ng lakas. Kaagad na sumunod ang unggoy. Nagdala siya ng maliliit na supot ng pagkain at tumalon sa rumaragasang tubig. Malakas ang agos, ngunit buong tapang niyang hinarap ito. Isa-isa niyang inabot ang tinapay, prutas, at iba pang pagkain sa mga nagugutom at natatakot. Namangha ang mga tao, hindi nila inakalang isang hayop ang magsasakripisyo para sa kanila. Ang mga batay nagalak tuwing dumadating ang unggoy na may dalang pagkain. Ang mga inay na paiyak sa ginhawa ng may maipakain sa kanilang mga anak. Ang matatanda na may nagtaas ng kamay at nagbigay ng basbas para sa banal na tao na siyang dahilan ng kanilang kaligtasan. Paulit-ulit na lumangoy at tumalon ang unggoy, walang pagod na naghahatid ng tulong. Samantala, ang banal na tao ay patuloy na nananalangin sa ilalim ng puno.